Hello guys, welcome back to my YouTube channel. At sa videong ito ay pag-uusapan naman natin yung actual trade na ginawa ko kahapon gamit ang fixed range volume profile na napag-usapan na natin sa nauna kong video. At dito, pag-uusapan natin yung kataga na nasa thumbnail ko na bakit nga ba you can't have it all. So tara, pag-usapan natin. So sa trading view na ginagamit ko to do my technical analysis or charting. So meron ditong tinatawag na watch list. So nilalagay ko diyan yung mga coins na i-trade ko at um, iniisa-isa ko siya actually. For me, iniisa-isa ko siya at tinitignan ko kung merong magandang setup na pwede ko siyang i-trade. So, as for kahapon, habang nagpo-position hunting ako, position hunting, una ko nakita si GMT USDT pair. Nung nakita ko si GMT, ganito yung itsura niya. Actually, medyo ganito yung itsura niya. Ganyan. Friday, siguro mga around 2 o'clock in the afternoon. December 22, Friday, 2 o'clock in the afternoon. So, nakita ko yung volume accumulation setup. Isang setup na na-discuss natin sa video ko on how to use volume profile. So, ang ginawa ko is chinek ko kung talagang sinusunod nyo yung setup. Yung accumulation dito is yung meron siyang rotation. Ibig sabihin, merong pamumuo ng trades doon sa area na yon. Or in short, merong build up ng volume, possible build up ng volume sa area na yon. So, i-draw mo lang yung parallel lines na yan and then doon ka magsisimula mag-draw sa start nung accumulation. So, makikita mo naman yan dito sa start ng accumulation at sa end ng accumulation. So, may accumulation na. Tapos, tinignan natin kung may trend, kung saan yung trend niya. So, uptrend, since uptrend yung following trend niya, so we are looking for a long position. So, nilagay na natin yung fixed range volume profile na indicator. Yun. So, once na nalagay na natin, just like sa process ng setup, i-extend lang natin yung POC or point of control and then antayin natin na bumalik si mag-retrace. So, dito sa GMT, nag-retrace siya. Nung nahit niya yung POC ay nag-enter tayo ng long position. Okay. Tapos, nag-set tayo ng stop loss based on the ATR. So, yung ATR natin sa area nito is 23. Yan. Times 2 lang natin. Actually, 46 dapat pero 42 na lang nilagay natin. Okay lang yan. At least 1.5 or times 2 ng ATR. Para hindi tayo matamaan ng volatility. Tulad nito. Muntik na matamaan yung stop loss area natin. Buti na lang hindi. So, after nating mag-enter ng trade at makapag-set up ng stop loss, so, ang bale, ginawa kong target profit yung area na to. Kasi, kinonsider ko kasi dito yung, kumbaga dito yung isang resistance. So, kaya, dito ko pinili na mag-exit. Kasi, di natin alam, medyo may resistance dito eh. Parang feeling ko this is a resistance area. Baka hindi na siya magtuloy-tuloy. Pero kung titignan nyo, i-extend natin yung chart, tumaas pa siya. Pero okay na because sa GMT ay nakakuha ko ng around 62% na profit. So goods na ako doon. So, yung next naman na trade ko is yung Litecoin. Nung nakita ko yung Litecoin ay mayroon siyang uptrend.
Pero sa area na to, hindi ko siya kinonsider as uptrend kasi meron siya ditong higher high, higher low, higher high. Pero pagdating dito nabutas, so na-invalidate na siya. So dito ako nagsimula. Yan. So merong higher high, may higher low, higher high, tapos higher low, higher high. So after kong ma-identify yan, okay, nilagay ko na yung fixed range volume profile. Extend horizontal lane, horizontal ray, or yung line POC, point of control. At nung umabot siya sa POC, point of control, lagay na ako ng long position. Okay. Kung mapapansin nyo, nakaposition ako below the POC. Ang nangyari kasi dito, yung unang touch niya sa POC, hindi ko agad siya nakita or nabantayan. So, nung pagbalik ko, nakataas na siya. So, inisip ko, hindi muna ako mag-enter nag-trade. Titignan ko muna kung babalik pa sa POC. At yun na nga, bumalik nga siya. At nung tinake opportunity ko na mag-enter ng trade. So, kaya dito ako naka-enter ng trade sa medyo mababa sa POC. And then, yung ATR or yung stop loss ginamit natin sa ATR, which is 35 at that time. Tignan natin. Yun, so 70 yung stop level ko, times 2 ko. Okay. Then, once na-set na yung stop loss, sinet ko yung first target profit ko or yung target profit ko just above or yung unang resistance, 1.7 risk reward ratio. So okay na ako doon. Sa Litecoin nakakuha ko ng 33% na profit. Okay? Pero kung i-extend niyo yung chart, grabe pa yung tinaas niya. So pwede ko sana itong makuha kung sabihin na natin nag-trailing stop loss ako, pero hindi natin alam, baka dito sa area na to na hit yung trailing stop loss ko, so parang sayang din. On the other hand naman, kung hinayaan ko lang siya, pwede kong ma-reach yung price na ito, which is mas malaking profit. However, sabi ko nga, you can't have it all. So, yun yung isang rason. Meron na akong 33%, sure win na yun. So, goods na ako dyan. So, yung next na trade ko, siguro mga bandang alas 3 na ng December 22, Friday. Luna USDT. So, nung inabutan ko yung chart na to, nakita ko meron ulit siyang volume accumulation setup. So, nilagay ko yung trend. Okay, yung accumulation. And then, followed by a trend line. So, we are looking for a long position ulit. Okay, so nilagay ko na yung fixed range volume profile. Extend horizontal ray. Then, yun. Kung mapapansin nyo, dalawang beses merong naunang time na tumama si price sa point of control. Okay. Ang problema, hindi ko ulit siya na timing or hindi ako nakaset or nakaabang. Ngayon,
nung inabutan ko siya, mataas na yung isang green candle dito. Nandito na siya, oh. So, inisip ko, kung maglalagay ako dyan ng trade, medyo malayo yung ano ko, stop loss ko. Tingnan mo, oh. Dyan yung stop loss, medyo malayo. So, ang ginawa ko, sabi ko hindi ko na siya i-trade. Okay? Hindi ko na siya i-trade. But, after ilang hours, like siguro mga 2 hours kasi natouch ito like 5, 3:30. Tapos natouch ulit siya ng around 5 p.m. Nung nag-touch ulit siya, medyo nagdire-diretso pa siya dito, lumagpas na siya sa lower level nung accumulation natin. So inisip ko, itong lower level na to, pwede tong maging support. So dito sa support na to, so there's a possibility ulit na magkaroon ng rejection sa area na to. So naglagay ako ng line, naglagay ako ng position sa support mismo, sa pinakababa. Ngayon, maliit lang ang kailangan kong ilagay na stop loss kasi nasa dulo na ako. Ibig sabihin, kung magkaroon ng major movement pababa, ibig sabihin, downtrend na talaga siya. Hindi na siya for uptrend. Now, yung ATR noon is 73. So, tignan natin. So, yun. Hindi ko na minultiply. Stop level, ginawa ko lang din 93 kung ano yung nasa ATR. Kasi nasa baba na ako eh. And then, long position, nilagay ko lang siya dito sa may ibabaw ng first resistance na in-identify ko. Dito oh. Dito yung first resistance na in-identify ko. But, sabi ko nga, medyo okay na ako, medyo mataas na. In-out ko na siya. So, sa Luna, meron akong 51% profit. So, in-out ko na siya dyan. Kung mapapansin nyo, tumaas pa ulit siya. But, sabi ko nga, we can't have it all. So, 50% profit is already 50%. Saan ka pa? Swerte na tayo kung naka-rides tayo sa pag-angat niya. Next na trade naman na nakita ko, siguro mga ano na to eh, medyo gabi na nung nakita ko, nasa mga 9 o'clock, something like that. Short position siya. Volume accumulation setup na short position. So, CTK USDT pair. So, identified yung accumulation followed by a downtrend. Okay? So, after nyan, set up yung fixed range volume profile, extend the point of control. Okay? And nung na-touch ito, so naglagay na ako agad ng short position. Okay? So, ATR for the stop loss. Dito sa target area, okay? Sa take profit area, may napansin ako eh, dito sa area na to, ay ilang beses siyang na-reject. So, hindi siya makatuloy-tuloy. Yung ina-expect ko sana na take profit is dito sa area na to. Kung saan mayroong support. Ito yung in-identify ko kasi na support eh. Wait a minute! Pero dito, sa trade na to, napansin ko kasi ilang beses na siya ditong na reject. Not once, not twice, thrice, siguro 4. Ayan. So, nag-decide na ako on this level na i-out ko na yung trade. Kasi
ah, may gut feeling ako na baka dahil sa mga rejection na ito ay ah, mag mag maglipat yung trend imbes na pa downtrend ay lumipat siya, may reversal, mag uptrend. Anyways, sa trade na to nakakuha ko ng around 32% profit. Pero kung mapapansin niyo, bumaba pa siya. Actually na hit yung original na ano ko, na take profit. Anyways, 32% is okay na. Okay, last na example na ipapakita ko sa inyo ay yung trade ko with ADA or Cardano USDT pair. So ito ang isang magandang example kung bakit kailangan natin mag-set ng take profit. Maliban sa stop loss, kailangan natin mag-set ng take profit at kailangan natin i-identify na kailangan na nating mag-out or kailangan natin i-secure yung profit natin. So, dito sa ADA USDT, meron akong nakitang trend setup. So, draw ko yung trend. So, ito yung trend. Lagay yung volume profile, fixed range volume profile. Okay, extend the POC. So, nung na-touch ng price yung POC, nag-enter ako ng long position. So, in-identify ko yung stop loss through ATR, okay, which is 120. Okay. So, 60 kasi to 59 or 60 times to 120. And then, sa trade na to, ay nakakuha na ako ng around 41% profit. So, sa tingin ko, okay na ako. Ang naging basis ko lang dito is, meron na akong around 1 risk-reward ratio. 1:1 risk-reward ratio. So, nag-out na ako dyan with 41% profit. So, eto, best example na you can't have it all. Kasi bakit? What if kung nadala ako doon sa mga trades ko kanina na, ay, antayin ko muna kasi baka tumaas pa. Wait na muna, extend muna natin kasi medyo identified ko dito may resistance, baka umabot pa dito. So, ang nangyari sa trade na to or sa ADA USDT, after kong makapag-out, biglang nagkaroon ng downtrend. So, yun. Hindi lang downtrend, inabot pa niya yung stop loss ko. So, 41% profit na sana, naging loss pa. So, yun. So, that's one example kung bakit you can't have it all. Okay, so let's always keep in mind na kahit gumagana yung trading strategy natin, hindi ibig sabihin na lahat ng positions mo gamit ang trading strategy na ito, lahat ng positions na nami-meet yung conditions or setup ay 100% lagi-lagi ka nang mananalo. Kaya nga ang isa din itong magandang definition ng you can't have it all kasi wala talagang perfect na trading strategy. Tulad nitong mga trades ko, mga position ko na mga hindi nag-materialize or hindi hindi umayon sa ini-expect kong outcome. Okay. So for example, ito sa XECUSDT pair. So meron ako ditong volume accumulation setup, may volume accumulation dito. And then may trend, and then nilagay ko yung POC. Okay? Nilagay ko yung POC. So meron siyang bumalik siya. Okay? Bumalik siya or nag pull back siya. Pero kung mapapansin niyo, hindi siya tumama sa POC. So hindi ako nag-enter sa kanya. Pero ang nangyari, yung trend bumalik pataas. So ibig sabihin parang sayang
kung tumama sana sa POC, dapat sana nakapasok ako sa trade na yon. Pero, yun na nga, we can't have it all. So, kung hindi siya makasunod doon sa conditions natin, sa trading strategy conditions natin, so, hindi ko siya i-trade. So, bumalik ulit siya dito. Ayan. Pero, since hindi na naman tumama sa POC, hindi ako nag-trade. So, para siyang the one that got away. Pero, yan na nga, kung hindi ka susunod sa conditions ko, I will not trade you. Okay? So, yung sunod ko naman na example is itong BNB USDT. Okay? O yun. So, kung mapapansin nyo, maganda yung setup niya. Volume accumulation setup ulit. May volume accumulation, may magandang trend. Pero, hindi na siya bumalik. Nag-stay na siya sa taas. Hindi na siya bumalik or di pa siya bumabalik. So, sa mga ganitong setup, medyo matagalan na, pang long term na to. Hindi na siya pang day trading. Kasi, kapag nagde-day trading ka, pwede ka nang makakuha ng mga positions dito eh. So, ang next naman na example ko dito is si Near USDT. Okay. So, dito sa Near USDT, na-stop out tayo. So, yun. Merong accumulation and then merong trend. Okay. Nung na-touch sa POC, enter tayo ng trade pero unfortunately, na-stop out tayo. Yan. Same as NEO USDT. May accumulation, followed by a trend. Tapos, nung na-touch sa POC, nag-enter tayo. Akala ko okay na. Tataas na siya kasi dito sa area na to. But, bumalik ulit siya. Nag-downtrend. So, na-stop out ulit tayo. So, yun guys. Yun yung trades ko kahapon, December 22, 2023. Day trading. So, actual day trading trades ko po yun. So, all in all, mas marami akong winning trades kumpara doon sa losing trades. At doon naman sa mga the one that got away. Importante lang dito is na i-execute natin ng maayos yung trading plan natin. Hindi tayo nag-overtrade. Minimake sure natin na mapangalagaan natin yung profit natin. So, kahit na pa konti-konti pero compounding, dumadami din. So, yun lamang po sa ngayon. Maraming salamat.